Magandang hapon po, Ma'am Leticia Guevara, no? So, Ma'am, maaari niyo po bang ikwento sa amin, no? Ano po ang nangyari at sabi ninyo naglaho na lang na parang bula si Ma'am Elfa. Apo, bali September 22, una po kasi na-disgrasya po yung anak nila. Okay. Ilang Na- taon ba yung anak? May anak na. Six, Bali, apo apo. ninyo, no? Apo, apo. Oo, 6 years 6 years old. old siya noon, magse-7 nung November 23, na-disgrasya po na bali yun dito Okay. sa braso. Yun po yung itinawag niya sa akin, dinala namin sa Inaris Hospital. Basta ang ano ko sa kanya na doon na lang namin dalhin kasi okay naman para wag magalaw yung pera nila. Okay, pera Na ni... yung iniipon nung anak ko na pan-show money. Okay, kasi nga Kasi may visa na. balak niyang isama yung pamilya niya, yung mag-ina niya Opo. sa Finland. Opo. Oo. Matanong ko lang ha, ito po bang si Sir John Patrick Guevara at si Ma'am Elfa Miranda, sila po ba ay kasal? Hindi po. Hindi. Hindi po. Okay. Pero sila po ay merong common child, no? Apo. Anak, no? Isa lang po ba yung Yun, anak si Amara nila? po. Okay. Opo. So anong nagbago? Nagulat lang po ako nung pagpunta ko doon na inutusan ako nung anak ko, which is nakalabas na ng ospital noon, yung pagkakalagay ng bakal. Opo. Pumunta po ako, inutusan ako ng anak ko kasi ayaw sumagot ni Elpa. Okay. Ni Mia, yung kinakasama niya, ayaw sumagot sa kanya sa mga chat. Ang ginawa, pumunta ako dun sa katabi lang kasi ng apartment, nung bahay ko, yung apartment na inuupahan nila. Umakyat ako sa taas. Pag akyat ko dun, nakita ko siya, ayaw niya akong pagbuksan. Ayaw kang kausapin. Ayaw. Basically, ganun. Tapos Pero bago po niyan, ma'am, maayos naman yung relasyon nyo bilang... Maayos po eh. Okay. So, yun na nga, no? So, ano kayang nagbago? Hindi ko po alam. Basta nangyari pag ano ko po ng ganon, bumaba ako kasi nakita ko siya na ando doon. Pero ayaw niya akong pagbuksan. Okay. Pagbaba ko, tsaka ko siya chinat na ang kaibigan mo pwedeng pumasok sa bahay mo, pero ako hindi. Okay. Nabanggit niyo yun sa kanya. Talaga pong inano ko sa kanya sa chat yon. Ang ginawa ko, umakyat po ulit ako. Kasi ang sabi ni Patrick, hindi pwede yan, di niya ako sinasagot sa chat. Umakyat ka. Pag akyat ko, may ine-expect pala siyang kaibigan niya na darating. Which is yung bintana niya, nilagyan niya na ng cover na pula. Okay. So, may expected siya na Yung kaibigan niya, bisita. si Katkat. Babae naman yun. Katkat. Okay. Andito naman po sa linya natin si Sir John Patrick Guevara. Ayan, magandang hapon po, Sir John Patrick. Happy New Year dyan sa Finland. Happy New Year, sir. Magandang hapon din po. Ayan. Sir John Patrick, no, kasama namin ngayon sa studio, yung mami mo, si Ma'am Leticia Guevara. Maalala niyo po ba kung ano kaya ang naging rason, no? Bakit biglang nagkaganon? Nung nagkataon po, sir, na simula na disgrasya yung anak ko, hindi na ho siya nakikipag-usap sa akin. Tinatago niya na ho yung bata. Hindi ko alam kung anong dahilan niya. So, Natawagan ko po yan ng madalas. Tapos, dati naman ho, isang tawag lang, sumasagot na. Tapos, nag-uusap kami ng maayos. Ngayon ho, yung gusto kong kamustahin yung anak ko, dahil nga galing sa disgrasya, hindi na ho ako sinasagot niya. Kaya napipilitan na ho kung utusan yung nanay ko na umakyat ka doon, baka kung ano na nangyari. Checkin mo lang sila kung maayos ba sila dyan o ba't hindi siya nagre-reply. oo. Hindi ba kayo nag-away? Yung pagkatapos po niyan, sir, ang pinakahuling usap po namin, sir, ito na po, sir, sinisingil na ho yung pera na pinanshow money namin kasi involved dyan yung kaibigan ko. Nanghiram ho ako ng pera sa kaibigan ko para matustusan yung panshow money sa bangko. Ngayon nung sinabi ko sa kanya na ibalik na natin yung pera at okay na naman yung visa, hindi na ho ako kinakausap, sir. I think yun yung angulo niyan. Na kung bakit biglang nagkakaganito, no? Siyempre may halaga pala na involved dito, no? If mamarapatin mo, Sir John Patrick, no? Magkano ba yung share ng kaibigan mo diyan? Malaki-laki yan, for sure. Malaki po, sir. Maabot po siya ng 170K. Okay. So, ikaw po ba, sir, yung may access doon sa bank account?
Wala po akong access, sir. Ang nag-transaction po, ako po yung kausap ng kaibigan ko. Tapos po, nung transaction, siya na po ang kausap. Okay. Sila na po dalawa nag-usap. Kasi po, siya po magre-receive ng pera eh. So, Pumasok po sa ang may bangko control lang nung bank account kung saan dineposit yung show money para sa Finland visa si Ma'am Elfa. At nung Opo. panahon total, hindi nyo na kakailanganin nung show money kasi na-achieve nyo na yung purpose. Meron na ngang visa eh. Opo. So, doon Opo. pala nagkalabo-labo. Kasi kailangan yung ibalik eh. Opo. Yung Opo, pera, opo. malaking amount pala yung involved dito. Natanong mo ba sa kanya? No, baka naman kasi wala na yung pera na yon. Eh, nung nakaraan, sir, lagi ko po kasing chinecheck yan yung bangko. Kasi meron din po akong savings sa kanya. Pati ho yun, tangay-tangay niya, sir. Kaya ang umaabot ho ng 380k yung tangay-tangay niyang pera. Okay, kasama na doon yung pera nung kaibigan mo. Opo. Okay. At mula nung ma'am, si Ma'am Elfa po ba nandun pa rin sa apartment? Wala Wala na po. Wala na. Andun na po sa La Union. Umuwi na sa probinsya siguro nila. Okay. Sa At nanay niya. mula po noon ay hindi nyo na nakausap. Bali, twice po kasi kung nakarating ng La Union noong Okay. September tsaka October 25. Okay. September 14, October 25. Ito pong October 25, ang humaharap sa akin parating yung nanay niya nakagawad ng La Union. Okay. Nitong huli, yon yung nagkaroon kami ng usapan na kasi ang ina-expect ko, nanay sa nanay. Oo. Huwag nang palakihin. Tama. Opo. Kung ano yung pwedeng pag-usapan, yung visa, yung yun na lang. Yung visa, yung pera nung anak ko na inipon, yung gamit, na lang, tsaka second na nga lang yung para sa anak na although yun yung Opo, ipinag-ano oo. niya. Hindi yung ganun yung nung nanay, yung kagawad. Hindi nakakatulong. Hindi po. At saka nakuha ko po kasi yung number nila dun sa Lingsat, Barangay Lingsat. Kasi nung first time namin doon, talagang para kami naghahanap ng langgam, nahanapin yung pangalan ni Susan Carriaga. Ganon po yung nangyari sa amin. Pahirapan, no? Wala po. Wala kayong Idea. natanggap man lamang, no? Wala Na po. yung Tapos nung nakikipag-usap ako sa kanya noong September 14, yun yung ang una pong usap ko sa kanya noong September 14, ang hinihingi ko lang po is yung 170,000 1,000, na okay. hiniram nung anak ko sa kaibigan niya. Oo. John Patrick, ikaw ba ay sinisingil na nung kaibigan mo? Opo, sir. Sobra na nga po stress na inabot ko dito. At kailangan nyo na po yun, ipanda daw niya ho sa bahay nila. Doon sa Oo. Austria. Hindi, kasi kung titignan mo kasi, Shari, no, yung sitwasyon, etong kaibigan na to, tumulong. Tumulong Opo, na sir, nga lang sa mabuti po kanya. nangangarin tao. Tapos ngayon, ang nangyari, etong si John Patrick naipit. Oo, syempre, ikaw, may utang na loob ka dito sa kaibigan mo, di ba? Tumulong sa'yo tapos ngayon, hindi mo maibalik yung 170,000 pesos po ninyo. So Sir John Patrick, no, at Ma'am Leticia, no, gusto lang po naming maging klaro, no, ano po ang gusto po ninyong mangyari ngayon? Kung ako po ang tatanungin, gusto ko pong matulungan, maibalik yung pera nung anak kong inipon niya. Kasi kung ako, na pinag-aawayan nilang mag-asawa, ultimo pagbigay sa akin ng anak ko ng pera na hindi ganun kalaki, parang napipikon na ako na ako na inaalisan niya ng karapatan na mabigyan ng anak ko para lang walang away. Kung ano lang yung ng anak ko, go lang Maibalik ako. lang. Yun na lang po ang akin. Oh, actually, yung 170,000 na nga yan, if we are to be accurate, hindi nga po yan sa anak ninyo eh. Totoo po. Oo, sa kaibigan pa ni John Patrick. Okay. Kasi kanina po, no, John Patrick, kasi ang dami ko nakikita mga issues dito, no. Una sa lahat, no, yun na nga yung halaga, no? 170,000 pesos at least, okay? Pangalawa, no. Syempre, may nangyari ng hidwaan, no, doon sa relasyon Apa. ni John Patrick at ni Ma'am Elfa. So that's another issue, no? And pangatlo, syempre, dahil may batang involved. Okay. So, isa-isahin po natin, ma'am, ha, para maayos, no? Una sa lahat, no, yung issue po ng 170,000 pesos, okay?
ang gusto kong malaman muna kay John Patrick, yung account po ba na yun nakapangalan lang kay, ano pangalan nito, kay Elfa? Opo, opo. Okay. Opo. Tapos, alam niya na yung amount na 170,000 pesos ay galing sa kaibigan mo. Opo, magkausap Okay. po sila, sir. Alam niya yan, no? Apo. At yung alam din niya na yung 170,000 pesos na yan, okay, ay yung purpose lang niya is hindi para gamitin nyo sa pampersonal na pangangailangan nyo, kundi para show money lang. In other words, parang it was there in trust. Okay? Apo. In trust Opo. lang, no? Pero with the expectation na once na makuha na yung visa, maibabalik din yon doon sa kung kanino talaga dapat Opo. maibigay. Apo. Eto po ha, pwede pong pumasok dyan yung kaso ng estafa. Yes. Apo. Oo. Yung estafa under 3151B, no? Hindi ako nagkakamali. Kasi dyan po, no, if there is a property, no, that was held in trust, okay, and it was misappropriated, okay, ginamit sa ibang purpose compared dun sa intended na paggamit, okay, yan po ay klase po ng estafa. No? It is a criminal. It is a criminal act, okay? Okay, kung best case scenario kay Ma'am Elfa, hindi papasok lahat ng elemento ng estafa, just the same, there is still a civil obligation on the part of Ma'am Elfa na ibalik. Siyempre. Opo. Yan po ba ay pinaghirapan niya? At may trabaho po ba etong si Ma'am Elfa? Meron po as ano yun, parang call center Okay, sa okay. abroad. At this point, ang gusto ko pong sabihin sa inyo is there is no immediate solution to it. Siguro, kung meron kayong paghuhugutan muna, ma'am, sir, tapos hinihingi na talaga ng inyong kaibigan, baka doon nyo muna pwedeng kunin yung 170,000 habang hinahabol natin yung na kay Ma'am Elfa. Apo. Oo. So, yun po yung unang issue. Ha? Apo. I hope malinaw po yung isa issue ng pera na yan. No? Apo. Pangalawa, yung relasyon ni John Patrick at ni Elfa. Okay? Insofar as yung relationship po, no, that is deeply personal naman to them. Okay? Kung gusto po ninyong ayusin yan, Sir John Patrick, alang-ala na rin na meron naman kayong past, okay? At meron din kayong common child, we'll leave it to you. Okay? Siguro naman, no, at some point, later on, there will be forgiveness, no? Understanding. Especially, hindi kasi natin alam, ma'am, kung bakit umaabot sa ganitong punto. Totoo po. Sabi nyo naman, maayos naman yung pakikisama, no? Nung umpisa, no? We don't know, no, kung ano yung mga circumstances niya. Baka kung malaman natin ng buo, kung kinakausap lang sana kayo, edi sana mas maintindihan natin, hindi ba? Apo. Oo. Pero we'll leave that issue to you, no? Ang pangatlo, and I think this is an important one, paano naman yung bata? Apo. Okay, no? Sir John Patrick, ha, ang masasabi ko po sa inyo is hindi po niya pwedeng ipagkait sa inyo yung bata. Okay? Salamat, sir. Hindi po niya pwedeng ipagkait yon, okay? Karapatan mo yon bilang ama, okay? Ibang usapan, siyempre, pag kukunin mo na yung bata, okay? Pero I don't think naman na may ganun kasi nasa Finland ka rin naman ngayon, di ba? Pero ang gusto kong gusto kong banggitin sa inyo is you have your visitorial rights, okay? At sana nga, no, kung makausap lang sana natin si Ma'am Elfa, bigyan ka rin naman ng pagkakataong makausap, anak mo naman yan. Opo. Ginawa mo na lahat. Opo. Oo, kinuhanan mo ng visa. Kasi gusto mong makasama lang naman. Anong plano nyo ngayon, sir, dito sa mag-ina ninyo? Ang plano ko po, sir, kung loloobin po, matulungan niyo po kami na ma-file po yung sa kaso po sa kanya. Kasi po, wala na po talagang contact sa kanya. Kahit po yung mga ibang kamag-anak niya, kinausap ko na rin. Binlock niya na po lahat ng connection niya. Lahat po kami. Wala talaga. As in, kahit anong Wala, sir. efforts ninyo. Lahat po kami. Wala alam po, sir. alam Wala nyo na. ba kung baka may ibang karelasyon na ito? Hindi ko alam, sir. Kung meron man ho, di wala na ho ako magagawa doon. Ang hahabulin ko na lang yung bata ho, tsaka yung atraso niya na pera na tinakbo niya. Okay. Actually, attorney, makasingit lang po. Hindi po, ayaw po nilang magbigay ng kanilang panig sa live at sa court na lang daw pong magkita. At nagsabi po sila na sila pa nga daw po ang gustong mag-file ng case against kay Sir John Patrick Navausi po. Yun po. Magbabawsi. Yun po yung sinasabi So po may ni Ma'am meron palang Elfa. ganong anggulo. Well, Kasi po- kung may ground sila, ma'am, no, syempre, alam mo naman, karapatan din naman ng isang nanay or babae
kung merong ground ha na magsampa ng mga reklamo laban din dito kay Sir John Patrick, okay? Pero alam mo ba kung ano saan patungkol yung mga 'yon? Lahat po, hindi ko kasi alam na may plano siya ng ganito. Pero si Mia, pero lahat po, pati mga pamangking ko, mga kapitbahay namin, ipinamamalita niya na ever since na nag-abroad si Patrick, wala daw pong nising kong ibinibigay sa kanya. Kaya po Sinungalingan. dala-dala ko yung resibo, tapos yun po yung usap namin nung ina, na nung before kasi silang nagsama, nasa Saudi to, Mario Tetel. oo. Tapos, bumaba siya, after nun, nagbarko naman po to ng 2 years. Oo. Tapos yung ngayon, na ang dialogue po ni Elpa, talagang paninira na nising ko. Kahit po dala-dala ko na yung... Wala daw suporta na Wala binibigay. Po, wala po. Ang natira na lang ho dyan, sir. 300 na lang ho. 300 plus na lang ho. Buwan ho ako nagpapadala dyan. Minsan 2 beses ang buwan po. Yung ipinapadala mo naman, John Patrick, hindi ko natatanungin kung magkano siguro exactly yung allowance mo para sa mag-ina po ninyo, pero sasapat naman sa kanilang pangangailangan. Sir, higit pa po kung Higit tutuusin, pa. sir. Dahil ano po, sir, yung pinapadala ko po sa kanya, minsan po, pag medyo maluwag-luwag, maganda yung oras ng binibigay sa akin dito, maganda yung kita. Binibigla ko ho yan ng pangkain nyo sa labas, Okay. pang mall nyo. Kung labis-labis pala, siguro, sabihin mo na kung magkano yung binibigay mo, Sir John Patrick, para sa 6 years old mong anak. Hindi ko po matatansya yung para sa anak ko, sir, pero yung pinapadala ko po sa kanya minsan, umaabot po minsan ng 100, 60. 60,000 sa isang buwan. Opo. 100 to Opo, 100,000. Aba, malaki yan. Okay? Minsan po, maliit, minsan, pag mahina po yung kita, maliit lang, mga 15, 16, 20. Pero, 2 beses po sa isang buwan yun. So, iisang bata lang naman to, no? So, I think sasapat pa rin naman yon kung tutuusin. Oo. And besides, Sobra po yan. if titignan nga natin, Shari, si Sir John Patrick Guevara nga, gumawa ng paraan para kunan sila ng visa. Ayun po. At dalhin sila sa Finland. Okay? Siguro Opo. naman, dadalhin mo sila sa Finland kasi gusto mo na magkaroon din sila ng, yung Makapag-aral doon. mabigyan sila ng magandang pamumuhay dyan sa may Finland. Kung anong nararanasan Opo, nyo po dyan, no? Oo. Opo. Kasi yun naman talaga, no, yung experience pag gusto mong dalhin ang pamilya mo abroad, Opo. di ba? You want the best for them. So insofar as Opo. ito ba si Sir John Patrick Guevara nagkulang, okay? Yan sa mga, again, no, kayo lang kasi nakakausap ko, no? Pero base po dun sa nabanggit po ninyo, parang hindi naman. Oo. Ikaw ba, nagdemand ka na dito kay Ma'am Elva, no? Asan yung 170,000, ibalik mo na. Kung hindi na ibalik, there is a presumption that the amount was misappropriated. Yun na po yung Pwede pinakikiusap pong niya. pumasok yan na estafa. Opo. Again, nakakalungkot na aabot sa ganyan, no? Yung relationship ninyo. Okay. Kami dito, no? Umaasa naman kami na sana maayos pa ninyo. Hindi naman siguro kailangan umabot na sampahan ng kriminal, no? Ang Hangga't bawat isa. usap. Oo, kasi you also tingnan po din yun, kasi may yung paano naman yung apo ninyo, no? Yung anak ko. Sir John Patrick, kung sakali man pong nakikinig si Ma'am Elfa, baka may mensahe po kayo sa kanya, sir? Yun lang po, ma'am. Kung sakasakali, harapin mo yung problema na pinasok mo. Alam mo na mali yan. Tsaka marami na akong sinasabi sa'yo na para maliwanagan yung utak mo, pero nagmamatigas pa rin kayo ng nanay mo. Alam nyo naman yung totoo. Yun lang. Sana lang matauhan ka na. Yun lang. Ma'am Leticia, Opo. baka may mensahe ka rin sa apo mo. No? Kailan mo huling nakita yung apo ninyo? September 22. Kayo po ba ay close nitong ilan na yung apo nyo? 14 po yung apo kong Ang dami. totoo, 2 po yung apo ko sa tuhod. Ay, okay. Isa lang, bali, pangalawa yan. 2 yung apo ko kay John Patrick. Okay. Baka may mensahe ka rin sa apo po ninyo. Mara, miss ka na ni Wawa. Nag-birthday ako, magkasunod po kasi yung birthday namin. Nag-birthday ako, wala ka. Happy birthday na lang kasi ayaw ka ipakita ng mami mo sa akin eh.
yun, no? Na nakakalungkot, Shari, no? Kasi yung lola, alam mo yung closeness nila sa mga apo, no? Ako po ang nag-aalaga ng mga apo ko. Yung anak ko pong 5 na lalaki, ako po yung nagpalaki. Ako rin po yung nagpapaaral ngayon doon sa pangalawa ko sa apo, sa panganay. Basta gusto ko po, ang kasama ko sa bahay, gusto ko po apo. Opo, nanay, I'm sure naman po na maaayos to. Oo, maaayos naman po ito, nanay. Pero kung kay Miss Elfa naman po, baka may nais po kayong imensahe. I'm sure, ma'am, malay nyo, ma-convince natin si Ma'am Elfa na makausap kayo ng maayos. Sige, ma'am, go ahead po. Mia, alam mo, yung totoo sa sarili mo, nagulat lang ako sa'yo, bakit ganyan na pinaninindigan mo yung pagiging sinungaling kung wala akong ibang alam na ginawa sa yung masama. Nasa tabi mo ko, kakampi mo ko, labang kay Patrick. Alam mo yan. Mas kinakampihan kita. Sana ngayon na maayos to. Ikaw ang humingi nito sa akin. Ang nanay mo ang humingi nito sa akin dahil ayaw niyong humarap. Ikaw na bahala. Sana maayos. At wag mo ilayo sa akin si Amara. Pero I'm sure po, wala naman pong nadadaan sa hindi magandang pag-uusap. Yes. Opo, umaasa kami, ma'am, no, na makakapagbigay pa rin ng panig si Ma'am Elfa or mag-reach out po sa inyo. Gayon din po kay Sir John Patrick. Apa. Opo, no? Sana nga po. Susubukan po natin, no, na makagawa ng paraan na makapag-usap, no, yung mga partido dito. Kasi kahit online nga lang, available naman siguro or kayang maging available ni John Patrick in the event na makapag-arrange po tayo ng isang kahit online meeting po, no, video conference ninyo, pag-usapan, no? Yun lang naman yung gusto po ninyo, no? Mapag-usapan natin, magkalinawan at mahanapan natin ng solusyon itong problema. Opo. Okay, ma'am, mensahe na lang po kay Sir John Patrick. Ayusin mo na lang yung sarili mo dyan kasi nag-iisa ka dyan. Di bali akong mag-araw-araw ng lakad dito. Harapin yung gusto mong mangyari. Basta ingatan mo na lang yung sarili mo. Wala kang kakampi dyan. Wala kang kasama. Yung pinaplano mo na magsama ng buong pamilya, makabuo ng pamilya dyan sa Finland, hindi na mangyayari. Ingat ka na lang. Okay. Sir John Patrick, no? Babalitaan po namin kayo, sir, kung meron tayong magagawan natin ng paraan na makapag-usap kayo ni Ma'am Elfa at siguro pati na rin po dun sa anak ninyo, no? Salamat, sir. Salamat po. Oo, just keep your lines open at sana, no, makaaabot kay Ma'am Elfa yung panawagan ni na Ma'am Leticia ni John Patrick, no? Maging bukas lang sila, no? Yun po. Oo. Yun Sige lang po. Opo, ma'am. No, babalitaan po namin kayo. Thank you po. Opo, Sir John Patrick, last na po. Baka may mensahe po kayo dun sa anak niyo po, sa mga anak niyo po. Sige, sir, go ahead po. Yun lang, mag-ingat ka palagi, Mara. Tsaka huwag mo isipin na tinalikuran kita. Alam mo naman na mahal kita. Yun lang po. Okay. Maraming salamat, Sir John Patrick, at mag-ingat po kayo dyan sa Finland. Salamat po. Salamat po, ma'am. Salamat po, ha. Thank you rin po. Happy New Year. Kausapin po namin kayo sa kabilang studio, ma'am. Happy New Year, ma'am. Thank you po. Thank you, ma'am.